Dire-diretso po tayo mga kapatid. Ang pag-uusapan po natin ngayong umaga, ito, ang tanong ng karamihan ngayon, dapat na bang sibakin, dapat na bang ma-impeach itong si Ombudsman Conchita Carpio Morales, dahil sa tila pinagtatakpan niya, si Pangulong Aquino at hindi sinama sa kaso ng Mama Sapano, sa 44. Dahil sa sobrang bagal, 2 taon na nakakalipas, wala pang nakakasuhan, wala pang nakukulong. Hashtag sa 44. Ito po yung panawagan ng Volunteers Against Crime and Corruption, na dapat i-impeach na itong si Ombudsman Morales dahil ito ay talagang true and true, tagos na dilawan daw. Masyadong bias. Pag ikaw ay ombudsman, dapat hindi ka bias. Pag ikaw ay Supreme Court, di ka bias. Mga sandigan bayan. Maging kung ikaw ay judge. Pero si Ombudsman Conchita Carpio Morales, tingin po ng Volunteers Against Crime and Corruption, sobrang bias para kay Pinoy. Bakit nga naman hindi? Retirado na yung alin na yan na Supreme Court Justice, Associate Justice, tinawag pa. Para bang yung patay, binuhay mo, binigyan mo ng karir, yan, naging ombudsman. Kaya ngayon, syempre, alam mo naman tayo mga Pilipino, yung tinatawag na utang na labas ay loob. Kahit na lahat na ng tao sinasabi, may sabit ang dating Pangulong Aquino sa kaso na yan dahil sa command responsibility, maging yung mga opisyal na kasama dyan na kinasuhan, sinasabing command responsibility, maging ang mga senador, lahat na lang, pati yung kapitbahay naming paslit na uhugin, ay sinasabi may kasalanan ang Pinoy dahil sa command responsibility. Nakapagtataka, hindi sinama ni Conchita Carpio Morales sa kaso ang Pinoy. Dahil sabi ng VACC, dapat isama yan, which I agree mga kapatid. Command responsibility yun Siya ang nag-utos Tama nga naman ang Pangulong Duterte. Yung mga kalaban nakabantay, pinapasok mo yung sundalo, yung pulis, o di naubos. Kung hindi ba naman kayo sandamakmak na tanga? Mabuti sana kung laro-laro yan, punyemas. Buhay ng tao, 44 na sundalo, na mga tatay, na mga anak, na mga asawa. Mantakin mong naulila bigla yung mga anak nito, misis, mga magulang. Mga buwisit dapat dito sa mga lintik na ito. Hoy, Conchita Carpio Morales, kung hindi mo kaya yung trabaho, lumayas ka dyan. Anak ka ng bata, 2 taon ng hustisya. Listen, Ombudsman Morales, we have a saying in English, justice delayed is justice denied. Por Diyos, por Santo. Ang ibig sabihin, Conchita Carpio Morales, pag mabagal ang hustisya, hindi na darating ang hustisya. Anong gusto mo pang salita? Ilocano? Bisaya? Kung dugay ang hustisya, dili na mahatag ang hustisya. Anak ng weteng. 2 taon na walang nakakasuhan, tsaka palang magkaso-kaso ka at mga mabababa lang, sila Purisima na Peñas lang ang kaya mong kasuhan. Yung amo mo, yung naglagay sa'yo, hindi mo kayang kasuhan. Anong klase kang sayang pagiging dati mong Associate Justice at sayang pagiging Ombudsman. Lumayas ka dyan. Ombudsman ka pero masyado kang bias. Nanakot pa itong babaeng ito, bruhang ito. Alam niyo ba sabi? Itong BACC nila, pag hindi lang napatunayan na bias ako, managot sila. Jesus Maria Joseph, akong kasuhan mo. Tignan ko kung kaya mo. Kakabuisit ho Maaawa ka. Alam niyo, kaya ako nagagalit. Ang ama ko sundalo rin. Yung mga ganyan mga bagay, dapat hindi pinalalagpas. Hustisya po ang hinihingi ng mga naulila. Mga bata man, takin mo mga kababata pa mga anak nila, 3 years old, 4 years old. Sus Maria Joseph, biglang inalisan mo ng ama dahil yung ama nila ay pinadala mo doon sa gyera
na alam mo na walang kalaban-laban? Anak ka ng buwisit. Ay, Ombudsman Conchita Carpio Morales, if you cannot handle the job, get the out of there. You're one useless piece of crap. Narito po muli ang ating mga pag-uusapan. Kung bukas magbaon kayo ng mga panyulito dahil kayo maiyak, ngayon naman magbaon po kayo ng kung kayo may high blood, tingnan nyo kung meron kayong calci block dyan. Malamig na tubig dahil mabubwisit ngayong umaga. Sasama ko kayo sa galit na rin. Ito pong si Ombudsman Conchita Carpio Morales, tingin po ng Volunteers Against Crime and Corruption masyadong bias para kay Pinoy at napaka-kupad sa pag-asikaso sa kaso ng SUP 44, yung mga mananagot. Noong isang araw lang, sabi niya ang dapat na managot si Purisima at saka yung General na Peñas lang. Ano nangyari kay Pinoy? Kaya sabi ng BACC at si Bakin na itong alin na ito, walang silbi. Ewan ko ba, bakit pa kasi nilagay yan? Retired na kasi yan, nilagay-lagay pa ni Pinoy dyan. Dapat yan kasi, nandoon na lang sa bahay yan, nagdadasal, nagro-rosaryo, nagbabantay-bantay sa mga apo. Mariosep. Bakit pa kasi nilagay yan dyan sa ombudsman? Baka ulyanin na rin. Ay, nako. Dapat na ba? Ang tanong po namin, question of the day, for the day. Sa inyong pananaw, pinagtatakpan ba ng ombudsman si Pinoy sa kaso ng mamasapanon sa SUP 44? Hashtag SUP 44. Dapat na bang i-impeach ito? Dito po tayo ngayon sa ombudsman ngayon na marami tayong mga kababayan sa pangunguna ng Volunteers Against Crime and Corruption. They want Ombudsman Conchita Carpio Morales out. Fired. Impeached congressman. Kasi ang tingin ng mga kababayan natin, lalong-lalo dito sa kaso ng SUP 44, 2 years, 24 months, sir, ala pa rin nangyari. Yung dapat, yung pinaka-leader, yung commander-in-chief, hindi pa rin nakakasuhan. So, ang tingin po ng mga tao, kababayan natin, we have an inutil ombudsman and they want her out of there. Ano mo ba? Pwede ba the ombudsman? Pero alam ko, sir, bago po mapag-usapan ng impeachment, kailangan munang may mag-file ng kaso sa ombudsman for impeachment ni Ombudsman Morales? Ay, totoo naman yun, Erwin. Kailangan merong mag-file ng kaso. Pero marami na rin nakakapunan na parang selective justice na ito nangyayari sa atin. Yung mga kasalanan ng dating administrasyon natutulog, samantalang kaliwat kanan yung sampa ng mga time na allegation na dating Pangulong Gloria hanggang ngayon hindi tinitigilan. Exactly. Yeah, exactly my point, sir. Yun na nga po Alam mo, bukod po rito, nakakalimutan na siguro ng mga kababayan natin, minority floor leader, sir, na bukod dito sa mamasapanon na ito, may mga kaso pa na natutulog na ngayon dyan sa opisina ni Morales. Yung kanila po, sir, di po ba? Yung ikang PDAF, yung DAP, ni Butch Abad, nila Agriculture Secretary dati, sino ba yung Agriculture Secretary? Alcala. Tinuturo na talaga siya, sir, ng mga bataan ni nung PDAP Queen, hindi pa rin, wala pa rin nangyayari. At ang sinasabi due process. Hanggang ngayon, yan ang bukang bibig nitong si Conchita Carpio Morales. Due process, sir. Well, so ang ganito, isa yan sa congressional issue na pag-uusapan namin sa isang linggo. At mukhang ang aantay namin is the imprimatur ng leadership. Okay. Kami, minority. Oo. Pagkamat meron tayong sinasabog na division ng majority-minority. Pagdating naman sa mga issue na that involves the welfare of the country, right, ay united naman kami. Wala kami pinag-uusapan na majority-minority. Ay, ako ho'y natutuwa at maraming mga kababayan natin natutuwa, sir, na kahit na ikaw ay super majority, ikaw ay nasa minority,
Basta when it comes, dapat nakikita naman ho natin, sir, kayo nga by minority, alam ko dapat kayo mag-object dyan, pero when it comes to issues of national concern, kapakanan ng sambayanan, nagkakaisa po kayo, and that's what we like in our Congress. Pero mabalik po tayo dito sa kay Conchita Carpio Morales. So, ang ibig sabihin, sir, aantayin na lang ng Kongreso pag may magreklamo. Ang VICC, I believe, will file a complaint next week for impeachment kay Morales. So pag natanggap niyo na po yan, ipaprocess niyo yan at pag-uusapan ninyo kung sibakin na itong si Morales. Dahil wala na po talagang silbi, Congressman. Well, that will be that's what's going to happen. Tama kasi yung observation. So para sa akin, gaya na ng sinabi ko, very crucial itong darating na linggo sapagkat maraming kaming decision na gagawin na some might be popular, some may not be popular to some people, but at the end of the day, yung dapat managot na. Kasi marami ng ang sabi nga nila, yung kasong sinasabi sa amin, hindi lang namin masyadong pinapansin, ay yung sinasabing napaka-selective naman ang justice ng ombudsman niya. Tama po kayo, na napansin ko rin, yung mga nagdaan na yung Gloria administration, pero ang tilang kinukuting-ting ng ombudsman ngayon ay yung Gloria pa rin. Ano na nangyari doon sa Pinoy administration, yung mga Liberal Party? Parang absuelto. Tama ka, na ikaso, na isampa yung kaso laban kay Bong Revilla because Revilla is an ally of former President Arroyo. Yung mga iba pang mga dyan. Pero yung mga kaalyado nitong si Pinoy, wala ka man lang makulong. Alcala, ilang kaso sa DAP, PDAP, ang final sa kadya dyan, walang nangyari. Smuggling, wala rin nangyari. Mga kaso laban kay Alcala. Si Alcala kasi Liberal Party. Ganon din kay Butch Abad sa DAP, sa PDAP at saka DAP, wala rin nangyari. At napakarami pa. Kung hindi pa nagngaw-ngaw itong si Pangulong Duterte tungkol dito sa Mama Sapano, hindi pa niya kakasuhan si Purisima. Tapos, pero hindi naman niya sinama si Pangulong Noynoy Aquino na dapat sana bilang Commander-in-Chief. Violation. Of course. Wala, sir. Talagang tama kayo. Ultimo batang pastit na kapitbahay ko nagtataka, sir. 6 na taong gulang. Bakit to si Pino hindi nakasuhan? Bakit pag liberal walang kaso kay Gutierrez? Sagot ko na lamang, sino ba nag-appoint yan? What you call this? Conchita Carpio Morales, sir, is true and true. Dilaw po yan. Kaya isa lang po yung color blind ho yan. Hindi po niya nadidistinguish ang kulay dilaw daw, sir. Erwin, we take note of your observation. All right. Pakiantay mo lang itong Kongreso ngayong linggong ito. Sige po. Gaya na sinabi ko, alright, we'll come up with some crucial decision. Thank you po. Magandang umaga po, Congressman Danny Suarez, Minority Floor Leader. Good morning. Magandang umaga sa ating mga followers. Hindi ho ba? Pansinin ho ninyo, nakaligtaan na ho yata natin, mga kapatid. Ano po? Marami pong kasong isinampa ng iba't ibang grupo, mga Bayan Muna, mga Gabriela na yan, mga BACC, laban po sa nakaraang administrasyon. Sandamakmak na kaso po laban sa mga Liberal Party na yan, laban kay Pinoy, laban sa kanyang mga gabinete, mga Butch Abad, mga Alcala, pati yung DOTC dati. Sino ba yung lintik na, sino nga yun? Secretary ng DOTC. Pati si Marrojas, kasama sinampahan din dyan. Ang daming mga kaso, si Abaya. Pero anong nangyari? Wala yun. Nagbabakasyon yung mga kumag, palakad-lakad. Pero pag mga kaalyado ng Gloria Arroyo, ang kawawa, nandun naghihimas na rehas. Pero yung kay Pinoy, ng mga bataan, pati si Pinoy, palakad-lakad, payusi-yusi, painom-inom ng wine, na hindi nakukulong. Pero pag hindi ka yellow, hindi ka dilaw, kulong ka. Maghihimas ka ng bakal na rehas. Bakit ganun? That is the question, Ombudsman Conchita Carpio Morales. Why? And don't give me that freaking answer na we have to give them due process, ma'am. 2 years, I think, is enough for a due process. We are not stupid, Ombudsman. Siguro naman po, sobra-sobra na ang 2 taong due process, ma'am. Sobra-sobra na ho yan. Huwag niyo sabihin, hindi pa tapos kasi yung mga investigators namin. 2 years, ma'am!
24 months, hindi pa rin tapos ang inyong investigador mag-imbestiga? Ano yan? Naglakad? Ano yan? Gumapang? Gumapang papunta sa Mama Sapano? O mag-imbestiga ng mga kaso sa PDAP, DAP na kinasasangkutan ng mga gabinete ni Pinoy? Ano yan? Let us not forget that, ladies and gentlemen, mga kapatid, marami pong kasong isinampa ang iba't ibang grupo sa administrasyon ni Aquino, pero pansinin mo, wala tayong nababalitaan na kinasuhan na sekretary ni Pinoy, na kaalyado ni Pinoy, o si Pinoy. Wala. Puro nakakasuhan. Tama si Congressman Suarez, yung mga tao ni Gloria. Hindi rin ako magtataka isang araw ngayon. Baka lalaktawan na naman ni Morales kung hindi pa masibak itong alin na ito. Aba, mga tao naman ni Pinoy ang hahabulin niya. Lalaktaw ba? From Gloria, medyo halata na siya, puro Gloria na lang. Dito naman siya kay Pinoy. Baka mga kakasuhan niya, sila Bato de la Rosa, kung sino-sino mga kakasuhan niya dyan, mga sekretary, pero lalaktawan niya yung mga nakarang administrasyon. Naku, tumigil ka na nga ka Ombudsman Morales. Basang-basa na namin ho kayo. If I were you, Conchita Carpio Morales, you better resign, ma'am. Now. Kasi halatang-halata na ho eh. Sabi nga alam na this. Sabi sa kalye. O alam na, ganito, makinig ka, Conchita Carpio Morales. Ha? Hindi naman kita pwedeng tawaging best na alam na namin best. Dahil hindi ka naman namin best friend. Ang tawag nila namin, alam na namin, Lola, quit while there's still time bago ka mapahiya at sibakin ng Kongreso.